Kabanata 17:16. Si Sheena Braun ay halos 15 taong gulang pa lamang, ngunit naabot na niya ang 8 bituin intermediate deity realm. Ang ganitong tagumpay ay ituturing na kahanga-hanga sa celestial region. Gayunpaman, hindi siya kontento sa sarili niya. Pagkatapos ng lahat, may mga kapwa niya sa kanilang nayon na mas magaling kaysa sa kanya, at iyon ay nagdulot sa kanya ng pagkabalisa at kawalang kasiyahan. Sa celestial region, napakarami ng espiritual na enerhiya, naisip niya. Para sa mga may karaniwang talento, maaaring mukhang mabilis ang kanilang pag-unlad sa mga unang yugto ng pagsasanay. Gayunpaman, para sa ilang tao, ang pag-abot sa pinakamataas na antas ng Holy Lord Realm ay isang hangganan na hindi nila kailanman malalampasan, gaano man sila magsikap. May mga tao na hindi kailanman makalusot sa Intermediate Deity Realm. Masyado silang mabilis umusad sa simula, hindi kayang lubos na ma-absorb at ma-refine ang espiritual na enerhiya na kanilang naiipon. Nakakalungkot talaga. Iyan ang hindi mababago na kapalaran ng Celestial Region. Natatakot akong baka hindi ko na maabot ang Transformative Deity Realm. Tumingin si Sebastian kay Sheena na may seryosong ekspresyon habang hinihikayat siya, binabawasan mo ang sarili mo. Noong edad mo ako, wala pa ako sa antas mo, kaya huwag kang sumuko. Naniniwala ako sa iyo. Pamyu lang ang mga mata ni Sheena sa gulat. Talaga? Tanong niya. Siyempre. Kung may tiyaga, may nilaga. Kung patuloy kang magtatrabaho ng mabuti, walang dahilan para hindi mo malampasan ang iba. Maraming tao ang sumusuko sa kanilang sarili sa sandaling marinig nilang average lang ang kanilang talento, at nasisira ang kanilang mga pagkakataon. Huwag mong hayaang mangyari iyon sa iyo. Ang mukha ni Sheena ay lumiwanag na may mapanlikhang ngiti. May katuturan iyon. Sige, hindi ako susuko. Magiging matagumpay ako sa Transformative Deity Realm at ipapakita ko sa lahat ang respeto sa aking lolo. Alam kong gagawin mo, sagot ni Sebastian habang tumatawa. Tumingin si Sheena kay Sebastian nang may pag-usisa at sinabi, siguro napakalakas mo, di ba? Mukha kang mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ako. Kakaabot ko lang sa unang yugto ng Transformative Deity Realm. Bukod pa rito, malubha ang aking mga sugat ngayon. Kakailanganin ng hindi bababa sa 10 araw para makabawi, baka mas matagal pa. At saka, mas matagal na akong nag-iimbak kaysa sa iyo. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Rainer Braun sa silid. Tinanong niya ng may pag-aalala, kamusta ka? Mas mabuti ka na ba? Mas mabuti na ngayon. Salamat, Ginoong Braun. Ipinahayag ni Sebastian ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos ng maikling pagtigil, nagpatuloy siya, narinig ko ang usapan ninyo kanina. Ualis na ako sa loob ng ilang araw, ayokong magdulot ng abala sa iyo. Nabalot ng pag-aalala ang mukha ni Sheena habang nag-aalala niyang sinabi, may sugat ka pa, kaya huwag ka munang umalis. Ang ekspresyon ni Rainer ay naging malamig, at ang kanyang boses ay may matalim na paiya. Huwag kang mag-alala. Yung lalaking yun ay nagmamalaki lang dahil nakasakay siya sa tagumpay ng leader ng sekta ng Alpha Sect. Talaga bang iniisip mo na magmamalasakit siya dito? Tungkol sa kanyang ama, hindi ko siya pinapansin. Ang isang punong barangay na hindi nagmamalasakit sa kanyang mga tao ay hindi karapat-dapat igalang. Hindi niya ako gagambulin. Ako ay isang kilalang alchemista sa mga kalapit na nayon. Hindi ako basta-basta, at walang sino man ang dapat mag-isip na kaya akong buliin. Maaaring hindi na ako nasa aking kasikatan, pero minsan ay umabot ako sa Transformative Deity Realm. Kahit na hamina na ang aking lakas sa mga nakaraang taon, ako pa rin ang pinakamalakas na eksperto sa Golden Ox Village. Walang sino man dito ang makakapaghamon niyan. Manatili ka dito at magpagaling ng lubos bago ka umalis. Umalis si Sebastian habang tumango siya. Naisip niya, talagang ayaw kong istorbohin si Ginoong Braun at ang kanyang apo. Noong gabing iyon, ang mundo sa labas ay tahimik na tahimik. Sa loob ng kanyang kwarto, tahimik na nakatuon si Sebastian sa kanyang teknik sa pagsasanay. Ang siksik na espiritual na enerhiya ng Celestial Region ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan, mas siksik kaysa sa walang hanggang enerhiya ng Perpetual World.
Dumadaloy ito sa kanyang mga meridyano, pinapakan ang mga ito at pinupuno siya ng labis na pakiramdam ng kaginhawahan. Ang kanyang mga sugat ay lubos ng gumaling, at ang kanyang matibay na pangangatawan ay nagpadali sa kanyang paggaling. Sa ganitong takbo, tinatayang hindi hihigit sa 3 araw ang kailangan para ganap na makabawi. Habang sinisipsip niya ang enerhiya, hindi mapigilan ni Sebastian ang magtaka sa kanyang kalooban. Ang celestial region ay talagang pambihira. Ang densidad ng kanyang celestial energy ay walang kapantay. Hindi nakapagtataka na ang isang tao ay maaaring umabot sa Holy Lord Realm bago pa man mag-20 dito. Napakabihira. Kabanata 17:17. Sa isang tahimik at payapang gubat, nakaupo si Reiner na may matibay na focus, maingat na gumagawa ng isang pil. Isang magandang nilikhang palayok ng alchemy ang nakapatong ng maayos sa isang makinis na slab ng bato, ang mga apoy sa loob ay umaalab at nag-aalab na puno ng buhay. Ang ekspresyon ni Reiner ay seryoso at hindi natitinag habang maingat niyang idinadagdag ang mga bihirang sangkap. Ang mga sangkap ay borage, passion flower, elderberries, at 12-dosenang karagdagang mga halamang gamot. Ang kanyang mga galaw ay tumpak, pinino ng maraming taon ng pagsasanay. Ngunit, siya'y nagmukmak habang nagsisimula ng mabuo ang table task. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mukha ay puno ng pagsisisi at pagkadismaya. Madalas sabihin na ang sining ng alchemy ay kasing hirap ng pagbutas ng karayom sa dilim. Matapos ang mahabang panahon, nagsimulang humupa ang mga apoy, at sa wakas ay natapos na ang paggawa ng pil. Tumingin si Reiner sa bahagyang depektibong produkto sa kanyang kamay, malalim na bumantong hininga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsuko. Nakatayo malapit, si Sebastian, na tahimik na nagmamasid sa proseso, ay nagtanong ng may pag-aalinlangan Ginoong Bron, mukhang hindi gaanong tumpak ang kontrol ng temperatura sa pagkakataong ito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa halo ng kuryosidad at pananabik. Tumingin si Reiner sa kanya, halatang nagulat, at ang tono niya ay may bahid ng inis. Maglakas loob ka pang punahin ang aking mga teknik sa alchemy. Mabilis na ipinaliwanag ni Sebastian, wala akong intensyong makasakit, Ginoong Bron. Sa tingin ko lang, kung mas magiging tumpak ang kontrol sa init, mas magiging maganda pa ang resulta. Sumuko si Reiner habang umiiling. Bumantong hininga siya, at sinabi niya, tama ka. Ang pagkontrol ng temperatura ay palaging naging pinakamalaking hamon ko. Kahit gaano pa karaming beses kong subukan, hindi ko kailanman makuha ang perpektong balanse. Pinagsikapan ni Sebastian ang kanyang lakas ng loob at sinabi, gusto kong subukan ito. Maari mo bang bigyan ako ng pagkakataon, Ginoong Bron? Matapos mag-atubili ng sandali, nagbigay si Reiner ng isang nag-aatubiling tango. Sa isang galaw ng mga kamay ni Sebastian, isang nagliliyab na gintong apoy ang sumiklab, ang maliwanag na liwanag nito ay nagbigay liwanag sa paligid. Kumilos siya na parang isang batikang artista, maingat na pumipili ng borage, passion flower, elderberries, at iba't ibang halamang gamot na may kasanayang katumpakan. Passive flame power ba ito? Napanganga si Reiner sa labis na pagdududa, ang kanyang mukha ay isang canvas ng pagkabigla at pagangga. Sa kabila ng kanyang dekadang karanasan sa alchemy, alam niya kung gaano kabihira at kamakapangyarihan ang apoy na ito. Ang passive flame power ay umuusok ng matindi, halos nakakapanghina na init, kung saan kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng kabiguan. Kahit si Reiner, na minsang umabot sa kagalang-galang na transformative deity realm, ay hindi kailanman nagkaroon ng ganitong kamangha-manghang apoy sa kanyang buhay. Mag-merge. Sigaw ni Sebastian, sabay-sabay na inihagis ang lahat ng mga halamang gamot sa naglalagablab na apoy. Ang kapal ng mukha niya ay nagdulot ng pagtalon ng puso ni Reiner sa kanyang lalamunan, ang kanyang noo ay pinawisan ng malamig na pawis habang siya ay nahahawakan ng tensyon. Si Sebastian ay nagtuon ng lahat ng kanyang atensyon sa pagkontrol ng passive flame power, maingat na ginagabayan ito habang ang asensya ng mga halamang gamot ay kinukuha at pinagsasama-sama. Ang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa proseso ay nagbigay liwanag sa buong gubat, na parang araw na maliwanag. Talaga bang magtatagumpay ito?
Bulong ni Reiner nang may pag-aalala sa kanyang sarili, habang hindi sinasadyang kinuyumos ang kanyang mga kamao. Bigla, ang mga apoy ay umatras, at siyam na perpektong bilog na mga tableta ang lumitaw sa mga kamay ni Sebastian. Bawat tableta ay kumikislap ng maliwanag at may kaakit-akit na amoy na parang gamot. Mga mataas na antas na ethereal pills ito. Sigaw ni Sebastian. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tagumpay na kagalakan. Tingnan mo ang kalidad ng mga Pildores na ito. Ang mga epekto nito ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Nanginginig sa pananabik ang boses ni Reiner. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong perpektong ethereal pills sa kanyang buhay, at hindi niya rin inaasahan na si Sebastian ay may ganitong kahusay na kasanayan sa alchemy. Kabanata 17-18. Kinabukasan, nakabawi na si Sebastian ng karamihan sa kanyang lakas. Pakiramdam na hindi mapakali at sabik sa sariwang hangin, nagpasya siyang maglakad-lakad at umakyat sa bundok kasama si Sheena upang mangolekta ng mga halamang gamot. Sebastian, mas mabuti pang makisabay ka sa akin. May mga mababangas na halimaw na naglalakad-lakad sa mga bundok na ito. Sabi ni Sheena nang may kalokohan, habang kumikislap ang kanyang malalaking mata sa kalikutan. Nagsuot siya ng isang light green na damit na dahan-daang sumasayaw sa hangin, at may dalang maliit na basket para sa mga halamang gamot sa kanyang likod. Ang kanyang masiglang asal at mapaglarong alindog ay nagbigay sa kanya ng impresyon na puno ng enerhiya at kaakit-akit. May mga halimaw dito. At pinapayagan ka pa rin ng lolo mo na mag-isa. Tanong ni Sebastian, naguguluhan at nag-aalala. Sumagot si Sheena na may halong tawa, nang aasar lang ako. Ito ay bahagi lamang ng panlabas na bahagi ng bundok mo. Ang bundok mo ay napakalawak at puno ng matataas na bundok at kagubatan, pero ang bahaging ito ay malayo sa mga mas mapanganib na lugar. Ang mga malalakas na halimaw ay bihira dito. Sa pinakamasama, makakakita ka ng isang bagay na nasa ibaba ng Holy Lord Realm. Bukod dito, mayroon akong Crimson Pill para palayasin sila. Kahit na makatagpo ako ng isang halimaw na nasa Holy Lord level, kaya ko itong harapin. Iniliko ni Sheena ang kanyang ulo ng may kumpiyansa, may ningning ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Talaga namang kakaiba ka, hindi ba? Sabi ni Sebastian na may ngiti, at ang kanyang tingin ay puno ng paghanga. Pagdating ng dapit hapon, ang lumulubog na araw ay nagkulay sa kalangitan ng mga nag-aapoy na tono, pinintahan ang mga ulap ng makulay na mga lilim na parang isang napakagandang tapis area. Dapat na tayong bumalik. Mag-aalala na si lolo mo, sabi ni Sebastian, habang sumisilip sa lumalamig na abot tanaw. Sandali lang, please. Hindi pa ako handang bumalik. May lawa doon, tingnan natin. Bago makasagot si Sebastian, tumakbo na si Sheena, masiglang tumatalon patungo sa lawa. Ang lawa ay napakalinaw at tahimik. Ang malambot na mga kulay ng paglubog ng araw ay kumalat sa ibabaw ng tubig, na nagbigay dito ng kislap ng liwanag. Ang mga makulay na kulay ng langit ay tila natutunaw sa lawa, lumilikha ng isang nakakamanghang pagkakaisa. Sa baybayin, ang mga puno ng weeping willow ay dahan-daang sumasayaw sa simoy ng hangin, ang kanilang mga payat na sanga ay humahaplos sa gilid ng tubig, na ginagawang parang isang panaginip ang tanawin. Ang ganda-ganda ng lugar na ito. Napasigaw si Sheena sa paghanga. Isang dalisay at inosenteng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Habang dumidilim ang kalangitan, ang tahimik na ibabaw ng lawa ay biglang nagulo. Isang napakalaking buhawi ang nabuo sa gitna, paikot-ikot na lumalalim, habang ang mga alon ay sumasalpukan ng mabangis. Isang water spout ba ito? Tanong ni Sheena nang may pag-usisa habang nakatitig siya sa paikot-ikot na tubig. Mukhang hindi niya alam ang panganib na mabilis na papalapit. Masama ito. Tumakbo ka na. Sigaw ni Sebastian, hinawakan ang kamay ni Sheena at tumakbo palayo. Bago pa sila makalayo, isang napakalaking ahas ng yelo ang sumabog mula sa buhawi. Ang napakalaking katawan nito, natatakpan ng kumikislap na mga kaliskis na kulay asul na yelo, ay lumipad patungo sa kalangitan. Ang nakakabinging ugong nito ay umuugong sa hangin, nanginginig ang lupa sa ilalim nila. Habang nagyelo ang lawa, isang nakabibinging alon ng yelo ang kumalat palabas.
Ang epekto ng paglitaw ng ahas ay nagpadapa kay Sebastian at Sheena. Pagkatapos noon, tumama si Sheena sa lupa ng malakas at nawalan ng malay. Mahigpit na niyakap ni Sebastian si Sheena at mabilis na umatras sa kaligtasan ng isang malaking bato, pinagmamasdan ang eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Ice Serpent, hindi ka makakatakas ngayon. Isang babae ang lumitaw, naglalakad ng walang kahirap-hirap sa hangin. Nakaputi siyang mahabang damit, ang kanyang anyo ay mapayapa at tila mula sa ibang mundo. Bagaman ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang pinong belo, hindi may kakaila ang kanyang kagandahan, na naglalabas ng isang aura ng misteryo at karangyaan. Siya'y kumilos ng may biyayang tila siya'y isang makalangit na nilalang. Girls, kahit ang mentor ninyo ay hindi ako natalo. Akala nyo ba may pag-asa pa kayo? Tanong ng Ice Serpent ng may paghamak. Ang katawan ng Ice Serpent ay napakalaki, kasing laki ng isang maliit na bundok. Ang katawan nito ay kumikislap din ng malamig na kinang. Bawat malamig na kaliskis ay sumasalamin sa malamig na liwanag ng nagyelo na lawa, na ginagawang mukhang parehong kahanga-hanga at nakakatakot. Maaaring naging makapangyarihan ka noon, pero ngayon ikaw ay malubhang nasugatan. Tingnan natin kung paano ka makakalaban sa akin. Sagot ng babae sa malamig na tono. Ang kanyang matigas na tingin ay nag-aapoy ng determinasyon, walang bakas ng takot. Nabigla si Sebastian. Pareho ang babae at ang ahas ay mga Void Ascension Masters, malayo sa mga Transformative Deity Masters. Kung ikukumpara sa kanila, pakiramdam niya ay medyo mahina siya. Ang Ice Serpent ay hindi man lang nag-abala na kilalanin ang kanyang presensya. Ang lakas ng mga ganitong makapangyarihang nilalang ay tunay na nakakatakot. Kailangan kong magtrabaho ng mas mabuti upang magpalago at maging mas malakas. Tahimik na ipinangako ni Sebastian. Habang mahigpit niyang piniga ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nagliyab sa matinding determinasyon at hindi matitinag na pagnanasa para sa kapangyarihan. Maghanda ka, sabi ng babae sa puti. Hawak ang Frostglow Blade, siya'y sumugod sa ahas gamit ang tumpak at maingat na mga galaw. Ang kanyang espada ay naglalabas ng malamig na liwanag, at ang matalim na enerhiya nito ay pumutol sa hangin na parang kidlat. Emph! Ang lakas ng loob ng isang babae na gaya mo gawin ito. Sabi ng Ice Serpent. Ang napakalaking katawan nito ay umikot habang ang mga alon ng nagyayelong enerhiya ay kumakalat palabas, nilalamig ang hangin sa paligid nito. Ang babaeng nakaputi ay kumilos ng may nakamamatay na katumpakan, ang kanyang mga hampas ng espada ay matalim at hindi matitinag. Ang kanyang anyo ay kumilos na parang multo, mahirap abutin at hindi matukoy. Ang Ice Serpent ay lumaban habang umatras, ang labanan ay mabangis at walang tigil. Sa itaas ng lawa, nagbanggaan ang dalawa ng marahas, ang kanilang nakabibinging enerhiya ay nagyayelo sa mga kalapit na puno o pinaparte-parte ang mga ito gamit ang kapangyarihan ng espada. Mga sanga at dahon ay napunit mula sa kanilang mga puno, nagkalat sa bawat direksyon. Icebreaker, flood the world. Ang sigaw ng Ice Serpent sa galit. Sa isang agos ng tubig, walang katapusang piraso ng yelo ang pinakawalan patungo sa babaeng nakaputi. Agad siyang napatigil, ngunit sa pamamagitan ng matibay na pakikibaka, nakawala siya. Bagaman pumuti ang kanyang mukha, patuloy pa rin siyang humahampas ng kanyang espada. Ang matinding labanan ay nagpatuloy. Frostlight shines, shatters the sky. Sigaw ng babae sa puti. Ang Frostglow Blade ay lumiwanag, at isang makapangyarihang alon ng enerhiya ang lumabas mula rito, itinulak ang Ice Serpent pabalik. Ang katawan ng ahas ay puno ng malalalim na sugat, umaagos ang dugo mula sa mga sugat nito. Gayunpaman, ang Frostglow Blade ay nanatiling nagniningning ng maliwanag, hindi natagpuan ng isang patak ng dugo. Kabanata 17:19. Ang babae sa puti ay nagtagpo ng tingin sa yelo na ahas. Ang kanyang titig ay matalim at hindi matitinag, puno ng pagnanais na pumatay. Ngayon ang magiging huli mo. Ang Scarlet Orb na iyon ay akin. Muling lumundag siya sa hangin, ang kanbang espada ay naglalabas ng napakalakas na enerhiya na tila nanginginig ang hangin, umaabot sa malalakas na ugong ng kulog. Mayabang na bata. Paano mo nagawang gawin ito?
Ang Ice Serpent ay tumitig sa kanya ng may galit, sumugod pasulong. Ang malalaking panga nito ay bumukas ng malawak, naglalabas ng malamig na hininga na nagyelo sa lahat ng nasa daan nito. Ang dalawa ay nagbanggaan ng matindi, nagpapalitan ng suntok sa isang labanan na yumanig sa paligid. Ngunit, sa kabila ng mga malubhang sugat nito, nagsimulang humina ang lakas ng Ice Serpent. Nahihirapan itong pigilan ang walang humpay at nakamamatay na pag-atake ng babae. Umalis ka sa daan ko. Sigaw ng Ice Serpent ng galit. Napilitang umatras ang Ice Serpent sa walang tigil na pag-atake ng babaeng nakaputi. Ang kanyang mga palo ay walang awa, bawat isa ay nakatuon sa pagpatay. Determinado siyang patayin ang Ice Serpent. Papatayin kita, Ice Serpent. Naglakas loob kang nakawin ang banal na kayamanan ng aking sekta, at ngayon haharapin mo ang katarungan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matibay na determinasyon habang inilabas niya ang kanyang pinakamakapangyarihang atake. Ang lakas ng kanyang hampas ay nakabibingi, bumagsak na parang bundok mula sa itaas. Hindi makapanindigan, ang Ice Serpent ay natumba pabalik sa kawalang pag-asa habang ito ay nahihirapang tumakas. Kung mamamatay ako, isasama kita. Sabi ng Ice Serpent habang puno ng puot ang kanyang boses. Ang malamig na mga mata nito ay kumikislap ng determinasyon habang ang katawan nito ay sumabog ng nakakabulag na liwanag. Ice Short Burst, Eternal Freeze. Ang Ice Serpent ay inilabas ang huling atake nito, pinalibutan ang babae sa puti ng buong lakas nito. Isang matinding lamig ang kumalat agad, nagyelo ang lahat sa loob ng 10 milyang radius. Mga puno, damo, at bulaklak ay naging mga walang buhay na eskultura ng yelo. Sa gitna ng bagyo, siya ang tumanggap ng pinakamalaking pinsala habang ang kanyang dugo at isipan ay nagyelo sa isang iglap. Natisod siya pabalik, sinusubukang umatras, ngunit ang desperadong atake ng Ice Serpent ay halos imposible nang makaligtas. Ang kanyang mga galaw ay naging mabagal habang ang nagyayelong kapangyarihan ay bumabalot sa kanya. Ang katawan ko. Ang isip ko. Bulong niya ng mahina. Ang buong anyo niya ay ganap na nagyelo, ang kanyang walang saysay na mga mata ay nakatitig ng walang kabuluhan sa harapan na parang natrap sa sandaling iyon magpakailanman. Maya-maya, isang maliit na itim na orb ang nahulog mula sa katawan ng ahas. Nakatago sa mga anino, nahuli ng matalas na mata ni Sebastian ang bagay na iyon. Bumilis siya ng kilos, kinuha ang orb at itinago bago pa man may makapansin. Ang Ice Serpent ay malubhang nasugatan ng babae sa puti. Ito ay umatras sa kailaliman ng lawa, nagbubuga ng tubig sa lahat ng dako habang ito ay lumulubog sa ilalim ng ibabaw. Bagaman ang mga mata ng babae ay tila nagyelo, may mahina pa ring kislap ng liwanag na tila kumikislap sa loob nito. Bigla, pinagsikapan niyang makalabas mula sa nagyayelong bilangguan. Gayunpaman, nahulog siya sa nagyayelong lawa, nagpadala ng alon ng tubig. Buisit. Nakapalag pa rin ang halimaw na iyon. Bulong niya sa pamamagitan ng nakagat na mga ngipin. Namutla ang kanyang mukha, at bahagyang nanginginig ang kanyang marikit na katawan. Ang aking lakas ay labis na nasira. Kung hindi ko agad maalis ang malamig na enerhiyang ito mula sa aking katawan, hindi na ako magtatagal. Ang babae sa puti ay nagmukhang malungkot, mahina na nagmumura sa kanyang sarili. Ang Blood Nether Orb ng kanyang sekta ay nawala kasama ng tumatakbong ahas. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, wala siyang kakayahang humabol. Ang kanyang mukha ay mapatla at pagod, habang ang nagyayelong enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay lumalala, bumubuo ng manipis na patong ng yelo sa kanyang balat. Minamaliit ko ang halimaw na iyon, bulong niya. Ang hindi matiis na lamig ay pinilit siyang magngalit-ngalit. Mr. Ackerman, nabigo ako sa iyo. Hindi ko natapos ang aking misyon, sabi niya habang nakatingin sa langit. Nang maramdaman ang pagkakasala, nagsimula siyang umiyak habang nagpakasakit na walang kabuluhan na palayasin ang nagyayelong enerhiya gamit ang kanyang mga banal na enerhiya. Flaming Arts. Bigla niyang naalala ang teknik na itinuro sa kanya ng kanyang guro at agad itong sinimulang gamitin. Isang alon ng matinding init ang dumaloy sa kanyang katawan, sumasalungat ng marahas sa nagyayelong lamig.
Ang hirap ng mapagtagumpayan sa pagitan ng apoy at yelo ay halos hindi makayanan, ang kanyang mukha ay naguguluhan sa sakit. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Flaming Arts ay masyadong matindi bago pa niya namamalayan, nagsimula ng mag-usok at magliyab ang kanyang mga damit. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang puting balabal ay naging abo, na nag-iwan sa kanyang payat at marikit na anyo na ganap na nakalantad sa mga mata ni Sebastian. Lamusong ang mga mata ni Sebastian sa gulat, naguluhan. Ang kanyang matangkad at eleganteng figure ay walang kapantay na kagandahan. Ang kanyang bewang ay maliit, ang kanyang mga binti ay mahahaba at perpektong proporsyonado. Ang kanyang balat ay maputi, kumikislap ng bahagya na may halos dimundong liwanag. Ang kanyang masiglang dibdib ay umakyat at bumaba sa bawat hirap na paghinga, nagdadala ng nakabibighaning ritmo sa tanawin. Napakaganda niya, hindi mapigilan ni Sebastian na titigan siya. Kabanata 17:20. Ang babaeng nakaputi ay nakakulong sa hindi matiis na pagdurusa. Ang kanyang maramdaming mukha, karaniwang kalmado at maganda, ay ngayoy nababalutan ng sakit. Nagmukha siyang malungkot habang napuno ng dalamhati ang kanyang mga mata. Ang kanyang matalas na tingin ay sumuyod sa walang laman na paligid. Bagaman walang tao sa paligid, sinabi ng kanyang mga instinct na may pares ng nakatagong mata na nakatutok sa bawat galaw niya. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, isang umiikot na ulap ang bomb-alot sa kanyang marikit na anyo, ganap na tinatakpan siya. Nakita siyang ganito, hindi mapigilan ni Sebastian ang makaramdam ng kaunting awa. Ang mga pamamaraan ng serpienteng yelo na iyon ay talagang nakakatakot, higit pa sa anumang naisip niya noon. Baka makatulong ako sa iyo, sabi ni Sebastian habang lumilitaw siya sa 60 talampakan ang layo. Ang ekspresyon ng babae ay biglang naging malamig. Ang kanyang titig ay matalim habang tinatitigan siya. Walang salitang sinabi, mabilis niyang kinuha ang isang balabal at ibinalot ito sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng pagnanais na pumatay. Ano ang nakita mo? Tanong niya ng malamig. Nakatayo lang siya roon at nakatitig kay Sebastian. Wala akong nakita, sagot ni Sebastian na may bahagyang kunot ang noo. Naisip niya, anong klaseng tanong yan? Kahit na may nakita ako, sa tingin mo ba aaminin ko? Alam ko kung gaano kakayabang at matigas ang ulo, mas mabuti pang huwag na lang kitang guluhin pa. Sino ka, at bakit ka nandito? Tanong niya, nananatiling alerto. Nandito lang ako sa bundok mo para mangolekta ng mga halamang gamot, sagot ni Sebastian na may malamig na tono. Gayunpaman, naisip niya sa sarili, napaka-arogante mo, pero wala itong halaga. Malakas niyang sinabi, nakita ko na ang lahat. Tutulungan sana kita, pero ang malamig mong pag-uugali ay nagpapaisip sa akin kung sulit pa bang tumulong. Paano mo ako matutulungan? Tanong niya sa mababang boses. Tumawa si Sebastian habang sumasagot, sinong mag-aakalang nasa ganitong kalungkot na kalagayan ka? Hindi ko akalain. Nang mga sandaling iyon, kahit si Sebastian ay nahuli sa kanyang sarili nang biglang muling lumitaw ang Ice Serpent, na akala niya ay umalis na. Dapat iyon ay tungkol sa orb na iyon, naisip ni Sebastian sa kanyang sarili. Talagang naglakas loob kang bumalik. Ice Serpent, ngayon, sinisiguro kong papatayin kita. Sigaw ng babaeng nakaputi ng matalim. Tumalon siya sa hangin, hawak ang espada, nakatayo na may matinding determinasyon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga atake ay kulang sa nakamamatay na talam na dati nitong taglay. Habang bumababa ang kanyang talam, sumagot ang ahas gamit ang isang malaking buntot, na nagpadala sa kanya na lumipad ng malayo. Damyugo ang kanyang bibig habang pamatla ang kanyang mukha. Siya ay natalo. Wala kang laban sa akin. Bumalik ako para lang makita kung patay ka na. Kung humihinga ka pa, sisiguraduhin kong papatayin kita. Sabi ng Ice Serpent habang ngumisi. Gayunpaman, ang Ice Serpent ay pagod na at nasa defensive na. Kung hindi dahil sa nakita nitong si Sebastian ay may antas lamang ng pagsasaka ng 3 bituin na transformative deity realm, hindi ito kailanman mangangahas na bumalik. Ang yabang ng halimbawa na to. Sabi niya, kinagat ang kanyang mga ngipin sa galit.
Ngunit hindi na niya kayang mag-ipon ng lakas para lumaban pabalik. Kapag pinatay kita, walang makakaalam kung nasaan ako. Ang Ice Serpent ay ngumiti ng mabangis bago muling sumugod sa kanya. Ang nakamamatay na layunin nito ay hindi mapagkakamalyan. Isang hakbang pa, at mamamatay ka. Si Sebastian ay tumitig sa Ice Serpent na may matinding determinasyon. Maging ang babaeng nakaputi ay sandaling napatigil sa kanyang matapang na pahayag. Ikaw ba ang kausap ko? Tumawa ang Ice Serpent. Kalokohan. Isang simpleng 3-star transformative deity master na nagtatangkang maging bayani. Huwag kang mag-alala. Mamamatay ka rin agad. Ito'y ngumisi ng may paghamak, hindi man lang seryosohin si Sebastian. Walang salitang sinabi, nilunok ni Sebastian ang dalawang binagong frenzy pills. Sa isang iglap, sumiklab ang kanyang aura, at ang kanyang antas ng pagsasanay ay tumaas mula sa 3-star hanggang sa 5-star na transformative deity realm. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at nakatuon habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng mabilis na mga seal, bumubulong ng isang incantation. Bigla, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumiklab mula sa kanyang storage space ring. Wala nang iba kundi ang mahiwaga at nakakatakot na apricot dilaw na bandila. Ang bandila ay lumawak nang salubungin nito ang hangin, ang ibabaw nito ay kumikislap na parang umaagos na tubig. Mga sinaunang ron ang kumikislap dito, naglalabas ng makapangyarihan at nakakatakot na enerhiya. Ipinuhos ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya sa watawat at malakas itong inalog, pinakawalan ang lakas nito. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na puwersa ang sumiklab, ligaw at nakabibighani na para bang kayang sirain ang lahat ng nasa daraanan nito. Ang ekspresyon ng Ice Serpent ay nagbago ng labis nang maramdaman nito ang labis na takot nang hindi mapaniwala ang kapangyarihan na ito. Ang mga mata nito ay napuno ng gulat at takot habang sinabi, anong klaseng mahiwagang bagay ito? Paano ito naging ganito kalakas? Sinubukan nitong lumiko at tumakas, langunat ang puwersa ay ganap na nakalok dito, na walang puwang para sa pagtakas. Hindi. Hindi ko matatanggap ito. Sigaw ng Ice Serpent na galit habang nakatingin sa langit. Gayunpaman, ang mga sigaw nito ay nalunod ng napakalakas na kapangyarihan ng apricot dilaw na watawat. Sa isang nakakasilaw na liwanag, ang Ice Serpent ay ganap na nawasak, naglaho sa hangin.